Pero kailangan ba yun? Pinakamaganda lang ng aksyon, ituloy na lang nila hanggang kaya nila. At kung hanggang sila matapos, kung hindi nila matapos o matapos sila, and then mag-carry over to the 20th Congress, that could be a subject of another issue or another debate or another petition. It's up to them. Pero mas maganda tabahuin ninyo para maganda ang itsura sa taong bayan. Correct. Huwag nating gasgasin yung reputasyon ng Senado. Correct. Magagasgas na nga eh. Pero sa pagtingin ninyo, pwede bang tumawid talaga sa 20th Congress yung trial? Dalawang issue na yung pinag-aralan ko eh. Sa ngayon, sa tingin ko, 60-40. Yung mga pro nagsasabi na hindi pwede. At saka yung mga nagsasabi na pwede. Ang tingin ko, 60-40. Lamang yung pwede. Lamang yung pwede. Kasi, ang sinasabi ng konstitusyon, maraming issue, pero ito sa akin, ito yung matingkad. Ang sinasabi ng konstitusyon, yung legislative body na mamatayan pag-adjourn sine die, kaya without day. Yeah? Okay. Yung impeachment court, walang sinasabing ganun. Okay. Anong basis yun? Ibang function, di ba? Tuloy yun. Ibang function yun. Tuloy-tuloy yun. Anong basis ko nito? Remember yung National Board of Canvassers? Lumampas sa adjournment sine die ng Senado. O, tumuloy pa rin eh. Tumuloy National Board of Canvassers. Tuloy pa rin. Kasi yun ang magdideklara ng Presidente at Vice-Presidente. Yun ang trabaho nila. Because they bond the image of a National Board of Canvassers and no longer a legislative body. Ganun din po eh. So, continuous ka. So, magiging continuous itong 19th na 12 senators into the 20th Congress. Ganun yung ginoon. Otherwise, pagka nag-adjourn sine die, National Board of Canvassers, hindi tayo magdideklara ng Presidente dahil legislative body namatay na. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na reasoning. Tsaka yung Senator, di ba yung SET, tsaka Presidential Electoral Tribunal? Di ba? Tuloy-tuloy. Nagpapalit lang ang tempo. Dahil hindi legislative body yun. The impeachment court is not a legislative body. So yun po, pag upo nyo dyan sa 28th Congress, pupusta ako, meron kasing mga magre-raise ng issue na hindi pwedeng tumawid. So kayo, anong i-argue ninyo? Pinakamaganda niyan, para hindi kami mapagbintangan na kami in favor or hindi. Pinakamaganda niyan, ibato na lang nila sa Supreme Court. At Supreme Court na magsabi. Whether walang pwede over. Okay, pero kung walang gawin ng Supreme Court, tuloy lang tayo. May magpa-file na ni Christian. May magpa-file na sigurado. Pero pwedeng hindi naman action ng Supreme Court, di ba? Well, in the meantime, pag hindi na-action ng Supreme Court, kung ano yung kilos ng 20th Congress, yun na magiging kilos nila. Kung sa tingin nila, they can convene as a impeachment court, they will. They only need 13 votes. Pero dito may mga nakita ko nagpapalutang nito, I want to know what you think of this. Kasi maliwanag na pag ang nasasakdal presidente sa isang impeachment trial, yung Chief Justice yung presiding officer. May mga nag-argue na dapat Chief Justice na rin pag Vice President. Hindi yung Senate President. Anong tingin niyo? I've come across that, and there is good merit to the point. Kasi yung Vice President, pag tinignan mo ang kanyang job description sa Constitution, is to take over the presidency. So parang presidente rin. In other words, kapag ikaw ay on trial, impeachment, pumapatak din na pareho nung sa presidente ang iyong ang pumapatak sa'yo. Resignation, yung resignation o kaya yung impeachment ng Vice President, ang magte-take over kung bakante yun, yung President and Vice President, ang magte-take over yung Senate President. So kung ikaw ang nagpe-preside, kaya nga ginawa nilang Chief Justice ang magpe-preside pagka-presidente.